matagumpay at masayang pananambahan ng linggo. Amen. Sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Sumigaw nga po muna lahat ang masaya at excited sa gagawin ng Diyos sa kanyang buhay sa umagang ito. Sumigaw po ng Hallelujah! Amen. So, salamat sa Panginoon sapagkat ay muli tayo ay nandito, no? Usually, ginagawa po natin ito kapag nandito po tayo ay first Sunday. But today ay nandito tayo dahil alam po natin na hindi lang po ang ating gagawin ngayon ay hindi Sunday service lang. Tapos meron tayong Christmas party and of course, yung ating school year and Thanksgiving mamaya. Okay? And salamat sa Panginoon sapagkat kasama po natin ang ating mga kapatid mula sa Kalatagan, Batangas na pinangunahan ng ating Pastora Miriam. Pwede po bang tumayo po sila? Ayan, sila po ang kauna-unahang dumating. 6:30 pa lang. Kasi alas 12 ang doon ang kanilang sundo. Ayan. So, talagang makita po natin yung kanilang sacrifice, no? Yung kanilang pagmamahal sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. And ganoon din po, ay hindi sa gabar po ang mga pagpunta dito, ang ating Altachera, ang ating wood crown. Ayan, sige nga po, patayo po muna. Pwede po tumayo ang ating mga wood crown. Ayan, salamat sa Lord. Ayan, thank you po. And of course, yung ating Carmona. Tayo nga po yung ating Carmona. Gusto ko po makita sila. Ayun! Praise God! Palakpakan po natin ang Diyos. Ayan, sa buhay po ng bawat isa sa atin. At ang ating Altachera. Andiyan dyan po ba? Together with our Binyan. Ayan, yan. Palakpakan po natin sila, Altachera. And tayo din po ang ating Blessing Martires. Iyon. Salamat sa Panginoon. Amen. Sa buhay ng bawat isa. And of course, ang ating pong, walang iba yung ating pinagmula ng lahat, ang ating Central Church. Buhay na palakpak po sa ating Panginoon. Amen. Praise God. And gusto kong batiin ang mga isang mga lingkod ng Diyos. Tapos sa bawat outreaches, salamat po sa inyong mga sakripisyo sa ating Panginoon, sa paglilingkod at pagmamahal ninyo sa Panginoon, kung kaya tayo ay nagkakaisa na naglilingkod sa Panginoon. Kaya salamat po sa pastor ng ating Wood Town, sa ating pastor ng Binyan, ng Carmona, ng Wood Town and Altachera. Palakpakan po natin ang Diyos ng ilang mga buhay. Salamat po. And ngayon po hindi na po tayo makakatagal pa sapagkat alam ko po ng iba sa inyo ay excited ng mag-Christmas party. At marami po tayong gagawin mamaya. Pero bago po yan, ay patuloy po natin i-tune in ang ating spirit, ang ating heart, amen, sa salita ng Diyos na yung pinakamahalaga sa lahat. Tama po ba? Amen. Na tayo ay buhay mapalakas, amen, ng mensahe ng Panginoon. At sige po, basahin po natin ang ating foundational verse. Pakilagay po natin ang Exodus chapter 23, verse 19. Ano po ang sabi niya doon? Bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. Do not cook a young goat in its mother's milk. Okay, doon naman po sa Tagalog, ang sabi niya, dalhin ninyo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos ang pinakamagandang bahagi ng una ninyong ani. Huwag ninyong lulutuin ang batang kambing na hindi pa naaawat sa kanyang ina. Okay, so bigyan po natin ng pamagat. Offer the first and the best fruit of your labor. Offer the best and first fruit of your labor. Sa ating pong buhay bilang mga Kristiyano, makikita po natin na kung saan ang buong 2025, sinimulan po natin noon. Alam ko po na hindi ninyo yun makakalimutan dahil sa tuwing bagong taon,
unang buwan ng bagong taon, nagbibigay tayo sa Diyos. Naghahandog tayo sa ating Panginoon buong 2025. And I believe na ang bawat isa sa inyo ay mayroon mga kanya-kanya kayong magaganda at kahangahangang mga patutuo kung papaano kumilos at gumawa ang Diyos ng buong 2025 sapagkat kinilala ninyo ang Diyos na siya pa rin ang inyong nakasama noong 2025 of this year. Ngayon po, bago po maghiwalay ang taon, it is now our preparation or our readiness na tayong lahat bilang mga anak ng Diyos ay tunay po na maghahanda. Amen. Nasalubungin muli ang bagong taon ng 2026. Amen. Dahil alam po natin na hindi po natin, sabi nga, ang mundo ay hindi po natin malalaman kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Tama po? Hindi po natin malalaman kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Kaya muli, nandito tayo bago po ang maghiwalay ang taon. Nandito po tayo sama-sama. Inihahanda natin ang pagsalubong natin ng taong 2026. Kasi hindi lang po yan yung isang buwan. Yan po ay composed of 12 months. Tama po? So kung 12 months po yan, ito po yung bagay na kung saan tayo mga Kristiyano, wala po tayong inaasahan maliban sa ating Panginoon. Amen? Siya lamang po ang ating inaasahan. Kung kaya ibinibigay natin at muli po natin ipagkakatiwala ang taong 2026. So ngayon po pinaghahandaan po natin ang taong 2026. O bakit po ito ngayon yung mensahe ng ating Panginoon? Para po ma-set up natin yung ating mga puso at isipan. Ano ang pinakamagandang bagay na dapat nating gawin bilang pagpapakita ng ating pagtitiwala, yung ating pagpapatibay at papalalim ng ating pananampalataya sa ating Panginoon at higit sa lahat ang ating pagmamahal sa Diyos. Amen? So, now, nakalagay po doon, offering or bringing your first fruit and best of your labor. Pakisuyo na lang. So, tingnan po muna natin, ano po ba ang first fruit? Kasi madalas natin naririnig first fruit. Bagong taon, madalas natin naririnig ang first fruit. Ano po ba ibig sabihin ng first fruit? Yung first fruit, ano pong sabi dyan? In Hebrew word, ang ibig sabihin is bikurin. Na kung saan ito ay nagre-refer siya sa the first, pag sinabing first, una, number one, yun yung ibig sabihin niya. First, then best portion of the harvest or increase. Pag sinabi naman po natin best portion or the best or of the harvest or increase, yung bagay na ating tinanggap. Tama po? Yan ang sinasabi niya. At ngayon, ano po ang gagawin natin yun sa ating best portion? Or sa ating first harvest? Ano po ang gagawin natin? Sabi niya, it is given to God as an act of worship. Binibigay natin ang ating first fruit, unang-una, dapat mailagay natin sa ating puso na ito ay pagkilala natin ito ay pagsamba natin. Isang bagay na pagsamba natin sa Diyos. Amen? And, of course, sabi niya, acknowledging Him as the provider. Kinikilala natin na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Sino po dyan nag-a-agree? Ang Diyos na nagbibigay. Ang Diyos ang gumagawa, nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. He is our provider. Yan. So, sunod doon, consecrating the rest and symbolizing future blessing. Pag sinabi mo consecrating the first, ibig sabihin, ito yung mga kasunod pa na mga pagpapala mo, hindi ka lalampasan. Ibig sabihin, kasi pag sinabi mo consecrating, ito na yun yung nakatalaga na yun. Yan, pagtatalaga na ang pagpapala na yun ay para sa'yo. Are you with me, church? Yan. So sabi niya, consecrating the rest.
and symbolizing future blessing. Ito pa yun. Kasunod nito, pagtatalaga na ang mga pagpapala ay hindi kalalaktawan, bagkus na-consecrate na ito para sa iyo, na isi-set up na ng Diyos para sa iyo, at ito ay sumisimbolo sa mga susunod mo pang pagpapala. That is first fruit. Amen? Are you with me, church? Okay, so when we say Bikurim, it is a promise to come. So ito yon, yung mga pagpapala, mga pangako ng Diyos na siyang mangyayari. Hindi lang siya pangako. Alam po natin na ang Diyos kapag nangako, hindi yan napapako. Hindi siya katulad ng tao. Diba? Ang tao, pangangakuan ka lang yan, pero ang Diyos tinutupad. Yun po ang ibig sabihin ng Bikurim. A promise to come. Pangako na mangyayari. Pangakong darating. Amen? Dadating ang mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. So giving our first fruit shows that God is our ultimate priority. So when we give our first fruit, it symbolizes that number one si God sa buhay mo. Amen? So when you give, when you bring your first fruit to the church, it symbolizes that God is the ultimate priority in your life. It shows that we are obedient to Him. Yan, sumunod pa. Pagdadala na ating first fruit, ito ay, ano po? Priority mo si Lord, una. Pangalawa, sumusunod ka sa Kanya. And pangatlo, nagtitiwala ka sa Kanya. That He is your provider. That He is your God. That He is the King of your life. Siya ang hari ng buhay mo. That's why you obey Him. Amen? So, ultimate priority, inuuna mo muna si Lord because you know that if you will seek God first, all your needs shall be added to you. Amen? Hello, church? Are you with me? Parang matutulala tayo. Ano po? So, ito yung buhay. At maging si Jesus Christ din, sabi nga, sino ba yung ating first fruit? Si Jesus. Bakit? Kasi buong buhay niya, binigay niya sa atin for the redemption of our sins. Amen. Na hindi karapat-dapat, pero ginawa niyang karapat-dapat na tumanggap at walang iba tayo yun. Sagana ang biyaya ng Diyos. Yun po ang first fruit Lord sa atin. Pinagbigan tayo ng Diyos, binigyan tayo ng Lord ng first fruit. Walang iba yung kanyang buhay. Para tayo lahat ay mga ligtas at huwag mapahamak. Amen? So, first fruit denotes a kind of sacrifice to God. So, pag sinabi po natin, sacrifice, ano ang ibig sabihin ng word ng sacrifice? Di po ba? Matindi ito pag sinabi natin sacrifice. Ano po ang ibig sabihin? Sabi po ganon, sa Hebrew word, korba. Yan. So, ang ibig sabihin ng word ng korba, a gift or offering given to God, it is an act of worship. So, yun yung sacrifice. Amen. Kaya, tayo po ba, tanong po natin, kailan po tayo nagsasacrifice sa Lord? Diba? Pag sinabi mo kasing sacrifice, yung, alam mo yung walang-wala ka na, pero binigay mo pa. Diba? Titingnan po natin ang Diyos, iisa. He gave His only begotten Son. Isa na lang yun, pero binigay pa. Yun po yung sacrifice. Amen? So, then, what is the value of first fruit? Ano po yung value ng ating first fruit? Gusto ko po kasi mabigyan ito ng malinaw, no? Sa ating mga puso at ating mga buhay. Kung gaano po kahalaga at gaano ka-powerful ang first fruit. Amen. Are you with me, church? Hello? Ayan. 1/4 na lang yung sumasagot. Sino gusto ng pagpapala? Ayan. Diba? So yung pagpapala, lagi po yan may katumbas. Diba? Nung tayo'y pinagpala ng Diyos, may katumbas. Anong katumbas niya? Buhay. Kaisa-isang punto na anak ang nagiging katumbas natin. Para tayong lahat ay
magkaroon ng kaligtasan. It is called sacrifice. Our first fruit also is our sacrifice to God as an act of our worship. Genesis chapter 4, verse 4, ang sabi po doon, sige, basahin ko po. And Abel also brought an offering. Okay, sige. And Abel also brought an offering, fat portion from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Pakibasa niyo nga po yung Tagalog. Yan. So, tingnan po natin yung example ni Abel. Kung paano po niya ibinigay ang kanyang unang bunga. Siya po ay nag-aalaga ng mga hayop. Siyempre, kapag hayop, walang tao doon. Ano ba? O, pwede yan mga cattle, di ba? Mga goat, cow, yan. Yung mga kahayupan. Yan. So, ano po ginawa ni Abel? Sabi niya, kumuha siya ng isang panganay sa mga inalagaan niyang hayop. So, doon siya kumuha. At ano po ang ginawa niya? Ito ay kanyang kinatay at inihandog niya ito sa Panginoon. So, bakit kaya panganay ang kinuha niya sa kanyang mga inaalagaan, hindi yung bunso? Kasi maaari ang bunso. Diba? Pwedeng sa mga hayop, di po ba? Madalas, mayroong, anong tawag doon? May infirmities. Tama po ba? Marahil ganon. Kaya pinili niya ang panganay. Kasi naiintindihan niya na ito ay kanyang i-offer sa Diyos. Kaya ang ginawa niya, quality. Yun po, kung kaya pinili niya panganay na hayop. Because he wants equality, offering to God, act of his worship, trust, and faith to God. And he honored that God is a provider of his needs. Amen. Pinaniniwalaan na ang Diyos ang nabibigyan ng pangangailangan. Okay, so that is one value of first fruit. The second one, okay, gusto ko basahin muna sa inyo ang Exodus 23, verse 19. Ang sabi po dito, doon pa rin po tayo sa value of first fruit. So, firstborn ang dinala niya. Sunod, sabi po ng Exodus 23:19, sabi niya, bring the best of the first fruit of your soil to the house of the Lord your God. Do not cook a young goat in its mother's milk. So, ibig sabihin, nung time na yun, hindi muna sila pwedeng kumain o magluto. Kumuha doon sa kanilang hayop, not unless na hindi muna sila kumuha para sa Diyos. Yan. Parang tayo din. Yung ating tithes, magbibigay natin, example po muna natin kapag po tayo nagbibigay ng ating tithes, ano po ba ang nangyayari? Di ba, pag kumuha tayo ng pera, dumating na yung ating salary, ang ating profit, ganyan, ano muna ang ginagawa natin? Agad-agad, di ba nasa isip na agad natin yung ating tithes? Kinukuha natin kaagad naku, walang nakakaano. Yan, kinukuha muna natin yung ating ika-10 bahagi. So kung tumubo ka ng 1,000, ang sa Diyos noon ay 100. Hindi 20, hindi rin 10, hindi rin 50. 100. Yun po ang 10. Kaya sinabi niyang tithe, ang ibig sabihin ng tithe ay 10. Hindi yung tithe na tithe
Alam niyo yun? Yung type na type? Kay hindi. Hindi mabitawan. Yung para sa Diyos. So, yun po yun. Kaya sabi po doon, sabi niya, dalhin ninyo ang pinakamagandang bahagi ng una ninyong ani. So, yun po yung sa atin. No? Kapag po tayo sumasahod at alam po natin na tayo ay kumita, ano po ba yung ating mga pinagkakakitaan? Diba, meron kang halimbawa, meron kang business, meron kang tindahan, meron kang ano pa ba? Meron kang mga paupahan. Yan. Meron kang mga sideline. Pwede ba natin sabihin na, ay, hindi naman to alam nila ni Pastor na may sideline ako, kumita ako ng 10,000. Hindi ko to ibibigay ang tithes. Hindi. Yes, totoo, hindi nila alam ni Pastor, pero ang Diyos alam niya. Totoo ba? Oh. Kaya po, sabi nga noon, iayos po natin yung mga bagay na to. Kung kaya ito yung bagay na to ay kinakailangan pag-aralan natin para maunawa natin, ma-distinguish natin after this teaching, ma-distinguish na natin. Anong pagkakaiba ng tithes, first fruit, and offering? Yan, mamaya po. So, pangalawa, lagi tayong pangalawa, no? Una, yung firstborn, yung pinakaunang bunga. Yun, so alam na natin, ano yung pinakaunang bunga ng ating mga tinatanggap. Pangalawa, yung Bekurim. The first of the ripened harvest of crops. Ito yung kasi panahon na yung ang kanilang hanap buhay ay pagtatanim. Tama po? Pero sa atin po ngayon, yung ating po mga hanap buhay, nasa tayo po yung mga nasa offices, mga companies, mga nasa business, yun po ang ating buhay, ang ating hanap buhay. Kaya wala po tayong dadalhing mga tanim, wala po tayong dadalhing mga hayop. Amen? Kasi wala po tayo doon. Ang ating pong hanap buhay ngayon ay mga nasa offices, businesses, at saka mga nasa companies. So, yun po. So, doon sa Exodus 23:19, ang tawag naman doon, Bikurim. Na pag sinabi po natin Bikurim, it is the first fruit, unang bunga. So, ano po ba yung unang bunga? Di ba, unang tanggap mo ng cheque ng January, yun sa Lord June. Yun po. Kasi yun ang Bikurim natin sa Panginoon. So, that is, sabi niya, bring the best of the first fruit. Yun po ang ibig sabihin nun. Then, sabi po ganon, pangatlo, matatapos na tayo. Pangatlo, Proverbs 3:9-10. Ano po sabi ganon? So, pakilagay, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Pakibasa po ng Tagalog, kapag ginawa, parangalan. Sunod, 10. Iyon. So dito, balikan po natin yung verse 9. Una po muna dyan, ano po ba ang purpose ng ating pagbibigay sa Panginoon? Una po, sabi niya, honor the Lord with your wealth. Parangalan mo ang Panginoon sa pamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Diyan kasi ay wealth. So, pag sinabi po natin wealth, ano po yun? Kayamanan. So, ano po ba yung kayamanan? Ano po tumutukoy sa kayamanan? Tumutukoy po sa kayamanan? Wala na. Yan na tayo. Huwag natin kung itutuloy. Yan. So, pag tumutukoy po ito ng kayamanan, yung kinikita natin. Yung sinasahod natin, yung mga sideline natin, yung mga paupahan natin, yung mga business natin, yun po yung wealth, yung kayamanan. Bakit ka may ganon? Bakit ka? Mayroon pa. Bakit po tayong mayroong ganon? Mayroon kang tindahan, mayroon kang paupahan, mayroon kang company na pinapasukan. Bakit? Kasi it is He who give you talent to get wealth.
Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng abilidad upang kumita. Kaya, hindi natin po pwedeng ipagmamalaki sa Diyos na, ay hindi, pinaghirapan ko to, araw at gabi, dugo at luha ang halos lumabas sa katawan ko. Bakit ko ibibigay sa Diyos? Hindi po natin pwedeng sabihin yun. Kasi pwede din sabihin sa iyo ng Panginoon. Naalala ko tuloy yung verse na sabi niya, yung isang mayaman, nung mapuno na yung bodega ng kanyang ani, ano po ang sabi ng isang mayaman? Sabi niya, ngayon, masayang-masaya na ako. Kasi punong-puno na yung bodega ko. Sabi niya, sabi niya gano'n, matulog na lang ako at mahiga. Sabi niya, hindi ako makukutom. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Hangal. Kung ngayong gabi kukunin kita, mapapakinabangan mo pa ngayon. Yung mga nasaya ngayon. Di ba? So, meaning to say, ano po yung pinag-usapan ko? Kung paano po tayo na pagkakatiwalaan sa mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos dahil siya ang nagbigay sa atin ng ability to produce wealth. Are you with me? God give us the ability to produce wealth. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan para maghanap buhay, para kumita, para makapagtrabaho. At ano po ang purpose nito? Sabi po gano'n, upang po siya ay ating, maparangalan. Kaya sabi niya, parangalan mo ang Panginoon. Amen? Kaya ang trabaho natin, hindi po dahil sa ating galing. Hindi po dahil sa ating matalino. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Bakit po? Para maparangalan mo ang Panginoon sa pamagitan ng iyong mga paghahandog. Yun po ang sabi ng Kawikaan, chapter 2, verse 9. Okay, so that is the concept and principles of first fruit. Then next, in Ezekiel chapter 44, verse 30, ano pong sabi doon? The best of all first fruits and of all your special gifts will belong to the priest. You are to give them the first portion of your ground meal so that a blessing may rest on your household. Pakibasa po natin ang sabay-sabay sa Tagalog, ang pinakamagandang. Ayun. So dito po, ay nakatukoy doon sa pagbibigay sa priest. No? So, sino po ba yung priest? So, yun po yung nag-feed ng knowledge and wisdom sa atin. Ang nagpapakain. So, ito po yung ibig sabihin. Pero sa atin po, alam niyo naman po, di ba ba, na tayo po ay nagpagawa ng building. So, nandiyan po lahat na pupunta. Amen? Kaya wag po kayong malungkot. Ay, hindi ako mabibigay kanila dahil mami lang para mapupunta yan. Sino po nagsabi sa atin? Hindi mo ba? Sabi po, ito po yun yung ginagawa natin. Bagamat may karapatan tayo dyan, pero hindi po namin ginagamit ang karapatan na yan. Hindi po namin ginagawa na kunin dahil alam natin maraming pangangailangan ng church. Amen? O kaya mayroon tayong ganito, nakabili tayo ng lupa, nakapagpatayo tayo ng mga milyones ng building. Amen? Dahil sa katapatan ninyo sa Panginoon. Salamat sa mga anak ng Diyos na tapat, sumusunod, may sakripisyo sa paglilingkod, pagmamahal, pag-ibig sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos at sa Kanya ang kaliwanag ng hindi po tayo magkakaroon ganito magandang church. Komportabling church na ating pangalawang tahanan. Kung hindi po sa inyong mga sakripisyo at katapatan, pagbibigay at pagmamahal mo sa Diyos. Amen? So, ito ay inutos ng Diyos sa mga Levites. So, God commanded the Levites to bring the first fruit of their grain, wine, and oil to the priest to minister to the Lord. So, ang Hebrew word naman ito,
ay sharat. Sharat. So, ano ibig sabihin? Ibibigay saan? Doon sa the priest to serve, a person attend to the flocks. Ito yun ang ibig sabihin ng shara, a minister. Yan. So, yun po ang purpose ng ating first fruit. Pero again, hindi po natin kinukuha. Ginagamit po natin sa ating church. Kasi baka mamaya, hindi ako magbibigay kanila namin dati lang para mapupunta yan. No. Ito po, ng ating church. Ako, nakakapagpatayo tayo. Amen. Are you with me, church? Amen. Sino po dito gusto pagpalain? Para kasi malungkot na tayo. Nararamdaman ko na. Hallelujah! Everybody shout, Hallelujah! Hallelujah! Amen. So ito po yung bagay. So we are going to understand now the difference between the tithes, offering, and first fruit. Kasi minsan nagrereklamo tayo kasi hindi natin alam. Kung may pledge pa, may offering pa, may first fruit pa, may tithes pa, ano ba? Ayan. Ano ba talaga yan? Diba? So titingnan po natin. But alam niyo po, sabi nga, huwag po natin mamaliitin ang pagbibigay natin ng tithes, huwag po natin mamaliitin ang pagbibigay natin ng first fruit dahil dito ako, testimony ko, dito po ako pinagpala ng Diyos. Wala sa ng school kung hindi ako sumunod sa Panginoon. Wala naman ako milyones para mag-put up ng school. But salamat sa Panginoon dahil tapat siya sa kanyang pangako. A promise to come. Amen? Ayan, nangyayari ang kanyang mga pangako. So, how we understand the difference between the tithes and offering and the first fruit. Okay, unahin po muna natin. Sa tithe muna. Yung ating tithes, 10% of our income given to church. So, halimbawa, kung tayo po ay may sahod, palagay natin ang sahod mo ay 10,000. Pagkalo ang 10? 1,000. Yun po ang ating ibibigay sa church. So, ang 10th na word, or the 10th, kasi nga sabi nga, tithe. Ang 10th na word, sabi ko na, the Hebrew word is maaser. Maaser. Ibig sabihin ng maaser is the 10th. The 10th. Kasampung bahagi. So, ibig sabihin, pag sinabi mong 10, hindi siya 8%. Halimbawa, sumaga ng 7,000, magkano po yan? 700. Hindi siya 350. Hindi siya 500. Kasi, 10 ang sinasabi ng Diyos. Alam niyo po, marami kasi Kristiyano, may kanya silang sukatan sa pagbibigay ng kanyang ikapo. At alam niyo, yung ginagawa natin na yan, hindi po yan nasasayang. Sabi nga, everything counts. Tama ba? Lahat yan natutuos. At ang addition ni Lord, kung addition sa atin kay sa Lord, multiplication. Kaya huwag po tayo mabigay ng ating 10. Ika-10 part ng ating sinasahod. Diba minsan, tinataktikahan natin ang Diyos. Pagka alam mo sahod mo, hindi ka pupunta ng church, absent ka. Bigla na lang lumabas ang sakit. Hello? Kaya 2026 na. Amen? Gawin po natin ito ng maayos sa Lord. Kaya inililinaw sa atin ng Lord. So tithing involves 10% of our income to support the work of the church. Ayan po yun. Then, ang offering naman, ano po yung offering? Offerings, voluntary gifts given above
and beyond tithes. Yan. So pag sinabi mong offering, tayo mali ang ating konsepto dito eh. Ang offering, ito po sabi niya, voluntary gifts given above and beyond tithes. Ano ba ibig sabihin ng given above and beyond? Mas higit pa, mas mataas sa tithes. Mas mataas beyond and above. Yun yung ibig sabihin ng offering. So kapag nag-o-offering tayo, mas malaki ang ating offering kaysa tithes. So, ang ginagawa natin, ganito. Halimbawa, kumita ka ng 1,000, nag-tithes ka ng 100. Ang offering mo, 10. Tama po kayo, mali? Tama po, mali? Pakitaas ang kamay yung sinasabing tama. Yung tama, halimbawa, ang tithes mo 100, tapos mag-offering ka 10. Tama po yun? Ha? So, sabi po ganon, dito, ang offering are gifts, regalo. Ngayon, Pasko, tamang-tama. Re-regaluhan ko, halimbawa, example, elder, re-regaluhan kita. Re-regaluhan kita, elder. Bibili ako halimbawa ng exchange gift tayo. Magre-regaluhan tayo dalawa. Binigyan mo ako halimbawa ng tigwa 1,000 na regalo. Ang bibigay ko lang sa'yo, halagang 10. Kasi yun ang gift. Kasi ang offering, yun ang sinasabi natin, gift. Sa totoo lang, elder, ano ang magiging damdamin mo? Ha? Masakit, di ba? So, ganun po ang ginagawa natin sa Lord. Tapos sumisigaw tayo, I love you, Lord. Who else is worthy? Who else is worthy? You are holy. Kaya mag-offer ka 10 because you are holy. Because you are worthy. 10 ang offering mo sa Lord. Panginoon, dapat ka. Mahal na mahal kita. Kaya ito, 10 piso sa iyo. Yun po yung ating version. Dahil wala nang iba pa ang karapat-dapat, ikaw lang. Ito ang offering ko sa iyo, 5 piso. Ito yung tithes ko sa iyo, 10 piso. Pero yung tinanggap mo, 8,000 sa akin. Siya yung 10 doon, sa yung offering doon. Di ba ba? Are you with me, church? So, offerings, voluntary gifts given above and beyond tithes. Yun ang offering. So, offering are gifts that we give voluntarily to support specific ministries, mission, or other causes that call to support. Saan po ba napupunta ang offering? Bakit may offering? Bakit may tithes? Bakit may first fruit? Bakit po? Kasi alam natin. Sino po dito nakarinig na tayo ay nag-mission? Pakitaas ang kamay. Nakarinig kayo na nag-mission kami ni Daddy? Sa papunta ng Bicol, papunta ng Southern Leyte. Grabe yung gastusan. So kasi hindi na palang Andoro, hindi na po kami nag-aeroplano, talagang sacrifice. Grabe ang pagod dahil bumiyahin kami ng 1 araw at kalahati. Pati yung ating puti. So dito po yun inilalagay, pero sabi po ganon, ito yung bagay, sabi ganon, sa ating mga offering, doon po natin ginagamit. Specific ministries such as mission and other causes that call to support. Halimbawa, may namatayan tayong member. May nag-invite na member ng birthday. Kaya minsan natutuwa kami ni Daddy kapag may nag-birthday, hindi kami na-i-invite. Sabi namin, yes, ligtas sa 1,000 na regalo. Ay, joke lang yun ha. Di ba? Kasi wala naman kaming tutungulin sa offering. Kaya doon po natin nilalagay. Nagmi-mission kami out of our pocket. Yun po yung ating ginagawa dyan. Salamat po sa ating mga pastor, marugdog ang kanilang pagmamahal sa Diyos. Sila yung nagpupusa. Pupunta sa limani sa ganito, ganyan, magpadala tayo kahit magkano. Palakpakan po natin ang Diyos.
Amen. So, okay na po tayo sa tithes. Malinaw lang yun. 10% lang yun sa ating kinikita. Offering, mas mataas, higit sa ating mga tithes. Then, punta po tayo ngayon sa ating first fruit. Ano ang ating first fruit? Ito yun. Sabi niya, giving the first of the best of our income and resources to God. It is our expression of our gratitude, trust, and faith. So sa Greek word po, ang first fruit is aparki. Ano pong ibig sabihin ng aparki? Nang ibig sabihin po niyan is the first of the best. Yun po ibig sabihin ng aparki. So dyan po tayo para hindi tayo makakaligtas, ano? Aparki. The first of the best. Now, ang tanong ko sa akin ngayon, ano ang unang buwan ng taon? January. So, ang tinutukoy po dito, giving the first of the best of our income and resources to God. Unang income, tama po ba yun? The first and the best of our income and resources. Bakit hindi niya na lang sinabing first? Bakit may best pa? Kasi pwede eh. Kaya nga, di ba, ang Malakay chapter 3, kaya sabi niya, matuwid ba na dayain ng tao ang Diyos? Pero dinadaya ninyo ako sa pamagitan ng inyong mga ikapo at mga handog. Sabi ng Diyos doon, yun ang sentimento ng Diyos sa mga tao. Kaya sabi niya, kayong mga backslider, magbalik loob kayo. Kasi hindi po natin maibibigay sa Panginoon yung bagay na hinihingi niya sa atin. Are you with me, church? Sa totoo lang. Kaya ito pong 2026 pag-aralan po natin. Kaya sabi niya, our first fruit offering is giving the first of the best of our income and resources to God. So kung ang January ang buwan ng unang taon, yung buong January na yan, na tinanggap natin, yun ang best and first. Tama po ba? Tama po? Yun po ang sinasabi ko. Ang tawag po doon is aparki. The first of the best. Yan po yun. Aparki. So, naintindihan na po natin yung pagkakaiba ng tatlo, the tithes, the offering, and the first fruit. So, purpose of giving our first fruit. Bakit nagbibigay tayo? Ano po ba ang purpose? Ano po ba ang dahilan? Bakit po tayo nagbibigay ng ating first fruit? Sabi po, it is expressing our gratitude and trust in God to all He has done for us and showing our trust in Him to provide for our needs. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, naging mabuti po ba ang Diyos sa atin sa buong taon? Amen. Ang tanong ko po sa inyo, pinabayaan po ba tayo ng Diyos? Ang tanong ko po sa inyo, nagkulang ba kayo? Wala na ako. Nagkulang, di po ba? Pero pinunuan po ba ng Diyos? Amen. So ito po yun, our expression of our gratitude and trust in God for all He has done for us and showing our trust in Him to provide for our needs. So ito yung bunga niya, ito yung ating dahilan. Ito yung purpose ng ating first fruit. Kung bakit tayo, nagbibigay na tayo ng ating first fruit, dahil ito yan unang-una nagpapasalamat tayo sa Diyos. Pagkikilala natin, kinikilala natin ang Diyos na siya yung ating provider. Kinikilala natin ang Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kalusugan para tayo laging makakapasok at hindi tayo absent at hindi tayo makaltasan. Tama po? So ito po yun yung ibig sabihin. Kasi nga po, di ba ba? Lahat po tayo maraming pangangailangan. Pakitaas po ang kamay, lahat may pangangailangan. Yan. Lahat po tayo problema natin pera. Pakitaas po ang lahat ng problema ang pera. Yan. Di ba? Kasama na po ako dyan. Di ba? Pero, hindi problema ang magbibigay ng ating first fruit. Bakit? Bakit po hindi pera
ang problema ng pagbibigay natin sa ating first fruit. Kasi ito yun. Tingnan po natin sa letter D. It is opening ourselves up to blessing and abundance from God. Ito po yun. Pagbubukas ng ating mga sarili, ng ating mga buhay sa mga pagpapala ng kasaganaan mula sa Diyos. Ito po yun kung bakit po tayo nagbibigay ng ating first fruit. Kung bakit tayo ay nagkukulang, ay baka nga kasi kulang din ang ginawa natin sa Diyos. Amen? Huwag po natin kakalimutan, sabi niya, ang ating takalan na ginagamit ay ganun din takalan ang gagamitin sa atin ng Diyos. Tama? Kung ano yung measure na ginagamit natin sa ating pagbibigay sa Panginoon, ganun din po ang measure sa pagbabalik ng Diyos ng pagpapala. Are you with me, church? So yun po yung purpose ng giving our first fruit. Sumunod, honoring God with our resources and acknowledge that everything we have comes from the Lord. Ito yun. Kung bakit nagbibigay tayo ng first fruit sa Panginoon kasi kinikilala natin ang Diyos na ang trabaho mo, yung kinikita mo, yung business mo, yung pamilya mo, yung anak mo, yung asawa mo, and everything ay mula sa Diyos. That's why you give your first fruit to the Lord. Amen? Binigyan ka ng asawang mabait, binigyan ka ng asawang tapat na buong-buong nag-i-entrega sa'yo. Hindi ka niya ninanakawan, hindi ka niya kinukupitan. Tapos pagdating sa'yo, namumupit ka sa Diyos. Kaya sa susunod, kulang na rin ang i-reentrega sa'yo ng asawa mo. Sasabihin, honey, bakit ganito na lang? Di ba't may ganito, may ganito. Kahit wala. Di ba? Bakit? Kasi, sinimulan natin. Sinimulan natin ang pangungupit. So, next. So, putting God first in our lives. Ito yung purpose ng ating pagbibigay ng first fruit. Putting God first in our lives. So, inuuna muna natin ang Diyos. So, dito, giving our first fruit is a way of putting God first in our lives and prioritizing our relationship with Him above all. Yan, higit sa lahat, pinaprioritize natin ang ating relationship sa Lord. Totoo po, di ba? Kasi di ba, madalas natin pinanalangin, Lord, go before me. Walk before me. Go with me, Lord. Diba? Because I know that without you, I can do nothing. Kung wala ka, Panginoon, wala akong magagawa. Pero hindi ka nabibigay ng tithes mo. Diba? Kinikilala mo ang Diyos. Relationship yun eh. Diba? Relationship. So, hindi natin pinaprioritize ang Lord. Bakit? Kasi po, hindi tayo marunong, hindi natin tinatama yung ating pagbibigay, ng ating mga ikapo, ng ating offering, ng ating first fruit sa Panginoon. Kasi ito yun, bibigyan natin ang ating first fruit, prioritizing our relationship with God. Ibig sabihin, pagpapakita ng ating na ito ay ating top priority ang ating Panginoon. Na siyang pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan sa ating pong mga buhay. Amen? So, conclusion po tayo. Yan. So, first fruit, giving the best of what we have to God as an expression of our gratitude, trust, and faith. Sa tithes naman, offering and first fruit, tithes, offering, and first fruit offerings are different types of giving that all play a role in supporting the work of the church and advancing God's kingdom on earth. We are called to put God first in our lives and honor Him with our resources by giving our first fruit. So, ikaw at ako ay tinawag ng Diyos para siya ay unahin sa ating buhay, kilalanin siya na ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Kanya at sabi ko ganon, tayo po ay makakaranas ng pagpapala mula sa Panginoon. Amen. So tayo po lahat ay tayo sa umaga po nito.